Dinala si Ligaya ng mga lalaki sa isang abandonadong resort. Kusang loob siyang nagpaakay sa mga ito hanggang sa makarinig siya ng pagbukas ng pinto. Italin yung babaeng yan. Hintayin natin si Madam. Mamaya'y darating na yon. Rinig ni Ligaya na bili ng isang lalaki. Kahit wala siyang makita dahil sa kanyang piring sa mata ay alam niya na inupo siya ng mga ito sa isang upuan. Naramdaman niya na tinali siya ng mga ito sa kamay at paa. Ang higpit ng pagkakatali sa kanya. Ramdam niya ang hapdi ng paglapat ng lubid sa kanyang balat. Nakatali na si Miss. Hindi na makakatakas to sa higpit ng pagkakatali ko, sabi ng isang lalaki. Mabuti naman, sa labas na tayo maghintay. Kakatext lang ni Madam, malapit na raw siya. Hoy ikaw, Isko, lumabas ka. Wala akong tiwala sa'yo. Narinig niya ang paglabas ng mga ito habang nagrereklamo ang lalaki na tinawag nitong Isko. Diyos ko, wag mo kaming pabayaan ng anak ko. Hindi niya mabilang kung ilang beses siyang nagdasal na sana ay hindi sila mapahamak ng kanyang anak, na sana ay dumating na si Ashton para iligtas sila. Sinubukan niyang kalasin ng tali sa kamay at kanyang paa, pero sa tuwing sumusubok siya ay impit siyang napapaungol sa sakit. Sa tuwing gumagalaw siya ay lalong humihigpit ang kumakapit sa balat niyang mga lubid. Hindi naman siya mayaman. Wala namang mahalagang bagay na mahihita sa kanya. Kaya ano ang dahilan para gawin sa kanya ito na nagpadukot sa kanya? Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang marinig niya ang langit-ngit ng pagbukas ng pintuan. Gusto niyang itanong kung sino ito pero may busal siya sa bibig. Kalaga niya siya, utos ng isang boses ng babae. Yes, Madam. Lumapit ang mga ito sa kanya at inalis ang kanyang tali sa kamay at paa. Maging ang piring sa mata at busal sa kanyang labi ay inalis ng mga ito. Pumikit siya ng ilang sandali at inadjust ang mga mata sa liwanag. Nang makabawi sa pagkakasilaw ay tumingin siya sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Nagulat siya nang makilala ito. Ito ang ex-girlfriend ni Ashton. Ikaw? Pero bakit mo ginagawa to? Naguguluhan niyang tanong. Wala namang rason para gawin ito ng babae sa kanya. Maliban na lang kung dahil ito kay Ashton. Tinanggap niya ang isang folder na inabot nito sa kanya. Pagbukas niya ay tumambad sa kanya ang contract na pinirmahan niya noon. Ang contract nila ni Ashton. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko layuan mo si Ashton. Pera lang naman ang dahilan kaya ka magpapakasal sa kanya, hindi ba? Here, take this. Ani nito sabay abot sa kanya ng isang tseke. Hindi mo na kailangan magpakasal sa kanya para makuha ang pera. 500 million lang ang kaya kong ibigay sa'yo sa ngayon. Makukuha mo ang kulang sa oras na ikasal kaming dalawa. Bibigyan pa kita ng sobra. Hindi mo na kailangan magpakasal sa kanya para sa pera. Sabi pa ng babae. Tama nga siya, dahil kay Ashton kaya siya pinadukot nito. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kumunot ang noon ito na marinig ang kanyang sinabi. Wala akong balak na hindi ka bayaran, Miss Timalanta. Makukuha mong kabuuan ng bayad sa oras na maikasal kami ni Ashton. Hindi mo yata naintindihan ang mga sinabi ko. Ang ibig ko sabihin ay hindi mo na kailangan sundin ang nasa kontrata nyo dahil nagbalik na ako. Binabawi ko na si Ashton mula sa'yo. Binabawi? Ang kapal naman ng mukha ng babaeng to. Anong tingin ito kay Ashton? Isang bagay na kapag iniwan ay pwede pang balikan? Matapang niyang sinalubong ang mga tingin nito. Mukhang sa ating dalawa ikaw hindi nakakaunawa. Hindi ko kailangan ng pera mo dahil wala akong balak na iwan si Ashton. Ano? Walang hiya kang gold digger ka! Galit na singhal nito sa kanya. Puno ng pang-uuyam ang mga tingin nito at pang-aalipusta. Gold digger? Wala yun naman talagang rason kaya pumirma siya sa contract nila dahil yun sa malaking pera na kanyang matatanggap. Oo, inaamin ko na ang pera nga ang rason kaya pumirma ako sa kontrata naming dalawa. Pero noon yun, hindi na ngayon. Papakasalan ko si Ashton dahil mahal ko siya. Papakasalan ko siya, may pera man siya o wala kasi mahal ko siya. Bubuo ako ng pamilya kasama siya dahil mahal ko siya. Pipiliin ko siya araw-araw dahil mahal ko siya. Namula sa galit ang mukha ni Kit Kat sa kanyang narinig. Mukhang may hirapan siya na alisin ang babaeng to sa landas nila ni Ashton. Hindi bale, may alas pa siyang magagamit laban dito. Nakangising inabot niya ang panibagong kontrata dito. Well, kawawa ka naman dahil mukhang ikaw lang ang nagmamahal sa kanya. Binigay sa akin ni Ashton ang kontratang to. Alam mo ba yon? Humingi siya sa akin ng second chance na ayusin namin ang relasyon naming dalawa.
nang makita niya kung paano natigilan si Ligayang umisi siya. Kaya nga nalaman kong tungkol dito. Inalok kita ng pera dahil naaawa ako sa'yo. Bala ka na kasing i-dispatch ni Ashton. Basahin mo pa ni bagong kontrata na binigay ko sa'yo. Iyan ang kontratang pinagawa ni Ashton para sa inyo. Nakalagay dyan na siya lang ang pwedeng maglagay ng rules dyan. Alam mo kung anong balak niyang ilagay dito? Ang tapusin ng contract niyong dalawa. Na lumayas ka na sa buhay niya. Hindi ka mahalaga sa kanya, Miss Dimalanta. Ginamit ka lang niya para hintayin na makabalik ako. Kinagat ni Ligaya ng madiin ang kanyang labi. Hindi niya napansin na nanginginig na palang kanyang kamay. Ni minsan ay hindi sinabi sa kanya ni Ashton na mahal siya nito. Dahil ba totoo ang sinabi ni KitKat na hinihintay ito ni Ashton na magbalik? Hindi ka mahal ni Ashton, Ligaya. Hindi ka mahal ni Ashton dahil akong mahal niya. Puno ng kumpiyansa pang sabi nito. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Ako ang mahal ni Ashton. Nitong nakaraan ay sigurado siya na mahal siya ni Ashton. Ngunit ngayon ay nabasag ang kumpiyansa niya. Natatakot siya na baka totoo ang sinabi nito. Maisip pa lang niya na tama ito ay parang dinudurog ng puso niya sa sakit. Nahihirapan siyang huminga at parang kinakapos siya sa hangin. Kung mahal ka niya ay hindi niya ibibigay sa akin ang kontratang ito, Miss Dimalanta, at hindi niya sasabihin sa akin ang tungkol sa panibagong kontratang ito. Gumising ka na sa kahibangan mo at matauhan. Hindi ang katulad mong mamahalin ni Ashton. Malayong malayo ka sa babaeng nababagay sa kanya. Kaya nga gumawa siya ng kontrata kagaya ng ganito dahil alam niya na aabot sa ganito. Look at you, nag-a-assume ka at nangangarap na papatusin ka talaga niya. Gold digger, bitch! Dagdag pa ng babae. Dumaloy ang masaganang luha niya sa kanyang mata. Gold digger naman talaga siya, pera lang ang mahalaga sa kanya. Tama si KitKat, kaya gumawa ng kontrata si Ashton dahil itong naisip ng binata. Ang pangalawang kontrata ay katibayan na hindi talaga siya mahal ni Ashton. Ang sakit-sakit, akala niya totoong meron silang dalawa. Ang pag-aalaga nito, ang pag-iingat sa kanya, ang pagiging sweet at malambot nito sa kanya. Akala niya ay may ibig sabihin ng lahat ng iyon. Binigyan lang pala niya ang lahat ng ibig sabihin. Wala ka ng halaga kay Ashton, Miss Dimalanta. Kaya kung ako sa'yo, ay lumayo ka na. Huwag mo nang saktan pang sarili mo. Si Ashton na mismo nagsabi sa akin. Wala kang halaga sa kanya. Sooner or later ay siya na mismo magtataboy sa'yo. Mas masasaktan ka lang. Hindi niya magagawa sa baby namin ang mga sinasabi mo. Siguro nga pwede niya akong itaboy, pero hindi ang aming anak. Buntis ka? Namutlang mukha ni KitKat. Gimbal na gimbal ito sa nalaman. No, sinasabi mo lang yan para kumapit sa kanya. You witch! Pinahid niyang kanyang luha at hinawakan ng kanyang tiyan. Bakit mukhang natakot kayata na malamang buntis ako? Hindi kaya gawa-gawa mo lang lahat ng mga sinabi mo kanina? Nakapagtataka na hindi sa'yo binanggit ni Ashton ang tungkol sa magiging anak naming dalawa? No, hindi to totoo! Nagpuyos ang dibdib ni KitKat sa galit. Maingat si Ashton at hindi basta-bastang mapipikot. Ilang babae nang sumubok na magpabuntis dito, ngunit maski isa ay walang nagtagumpay. Maliban na lang kung sinadya to ni Ashton. Hindi ako papayag! Galit na sigaw niya. Akin lang si Ashton. Akin lang siya at hindi sa'yo o kahit sa batang dala mo. Bumaling ito sa mga lalaking kasama. Nagbagong plano, italin yung kamay at dalhin yung babaeng yan at isakay sa sasakyan. Delikado tayo ngayon. Madam, tapos ng usapan natin ngayon. Dinala namin siya dito ayon sa utos mo. Ibang usapan ang pag-alis natin dito. Magdadagdag ako ng bayad. Kailangan nating makaalis dito bago pa tayo matunton. Nanginginig ang mga kamay ni KitKat sa takot. Kung alam niya na buntis ang babaeng ito ay hindi siya gagawa ng ganitong hakbang. Hindi siya magpapadalos-dalos. Pinahid niya ang kanyang luha. Parang pinigang puso niya sa sobrang sakit sa kanyang nalaman. Nagahalo ang kanyang panibugho at galit. Pare-pareho silang napahinto sa paglalakad nang makarinig na magkakasunod na putok. Madam, mukhang may mga nakapasok, sabi ni Esko. Namutla pa lalong mukha ni KitKat. Lumapit siya kay Ligaya at hinila ang buhok nito. Ako nang bahalang magdala sa babaeng ito. Harangin niyo sila hanggang sa makaalis kami. Babayaran ko kayo ng triple kapag nagawa niyo ng maayos ang trabaho niyo. Masusunod, madam, sagot ng mga lalaki. Bitawan mo ako! Walang hiya kang sinungaling ka! Sinubukan ni Ligaya na magpabigat pero hinawakan siya ng lalaking kasama ni KitKat sa braso at hinatak siya. Habang si KitKat naman ay walang awa na hawak ang kanyang buhok.
Sobrang sakit ng pagsabunot sa kanya nito, parang matatanggal ang kanyang anit. Ashton! Babe! Nandito ako! Shut up! Singhali KitKat sa kanya pero hindi siya natinag at patuloy na sumigaw. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang si Ashton ang dumating para iligtas siya. Siya at ang kanilang anak. Babe! Babe! Malakas siyang tinulak ni KitKat sa pader na naroon. Tumama ang kanyang noo doon dahilan para mawalan siya ng panimbang at mahilo. Peste kang babae ka? Sige, iiwan kita dito pero bago yon ay papatayin ko muna kayo ng anak mong gaga ka! Gusto niyang lumaban pero nakatali ang kanyang kamay. Umiiyak nung matras siya. Wala man lang siyang magawa para sa kanya at sa kanyang anak. Naramdaman niyang mainit na likido na umaagos mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang mukha. Sobrang sakit ng ulo niya, para itong binibiyak sa sakit. Nagsisimula ng manlabo ang kanyang paningin. Samantala, nang makita ni Ashton si KitKat ay kagad na nagdilim ang kanyang paningin. Pagkatapos niyang patumbahin ng lalaking kasama nito ay nilapitan niyang babae. Ashton? Takot na takot si KitKat. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot habang siya umaatras. Hindi makapaniwalang kanyang muka habang nakatingin sa dating kasintahan. Hinanap nito si Ligaya. Hinanap nitong babae para iligtas at hindi niya ito matanggap. Umangat na sa higang katawan ni KitKat nang sakalin siya ni Ashton sa leeg. Let me go! Papatayin kitang puta ka! Papatayin kita! Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Ashton sa galit. Ang mga kamay niya na nakahawak sa leeg ni KitKat ay lalong humigpit, dahilan para mangitim ng mukha ni KitKat. Maawa ka, Ashton! Maawa ka! Naghahabol na ng hangin ng pagmamakaawa nito. Babe! Babe! Umiyak na tawag ni Ligaya sa nobyo. Saka lamang natauhan si Ashton nang marinig ang umiiyak na boses ng nobya. Ang baby natin! Ashton! Ang baby natin! Iligtas mo siya! Pakiusap ni Ligaya habang nakatingin sa pagitan ng kanyang hita na may umaagos na dugo. Binalibag ng malakas ni Ashton si KitKat sa sahig bago niya nilapitan ng nobya. Shit! Malakas niyang mura nang makitang nakakaawang kalagayan nito. Babe, hold on. Pinangko niya to. Kanina'y walang nanaig sa kanya kung hindi matinding galit. Ang tanging nasa isip niya ay kitilin ang buhay ni KitKat dahil sa ginawa nito kay Ligaya. Ngunit nang makita niya ngayon ang kalagayan ng nobya, naduguan ay kinain ng takot ang kanyang puso. Nanlalamig ang kanyang katawan sa takot na baka mawala ito o ang kanilang anak. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa kanyang mag-ina. Babe, come on. Wake up. Don't fall asleep in my arms, babe. Pakiusap niya sa nobya habang buhat ng walang mali na katawan nito. Tuluyan na itong nawala ng malay sa kanyang bisig. Malaki ang sugat sa noon ng nobya. Walang patid ang pag-agos ng dugo dito. Maging sa pagitan ng hita nito. Babe, open your eyes, please. Nandito na ako. Uuwi na tayo. Garalgal ang boses na pakiusap niya sa nobya. Subalit wala siyang tugon na narinig mula dito. Oh God, please, babe, open your eyes. Nang makita sila ni Janry, nagpatiuna maglakad patungo sa sasakyan para sumakay at ipagmaneho ang dalawa. Sa ospital tayo. Faster, Janry. Please hurry up. She's bleeding too much. Baka malaglag ang aming anak. Hindi na utalon nakiusap ng desperado si Ashton ni minsan. Kaya bati ni Janry ang labis na pag-aalala nito kay Ligaya. Agad ni Janry na pinasibad ang sasakyan patungo sa ospital. Sa loob ng sasakyan ay maririnig ang paulit-ulit na pakiusap ni Ashton na gumising si Ligaya at magpakatatag. Pagdating sa ospital ay may sumalubong na sa kanilang mga doktor. Tinawagan ni Sander ang mga ito nang makitang buhat ni Ashton ang dalaga na duguan kanina. Ashton, anak! Nag-aalala na lumuluha nang dumating si Emma kasama sila Camila at Clara kasama ang kani-kanilang asawa. Agad silang pumunta dito nang malamang nandito na si Ligaya at si Ashton. Ma'am, nagulat silang lahat nang makita si Ashton na lumuluha habang nakasandal sa pintuan ng operating room. Ito ang kauna-unahang nakita ito ni Emma na umiyak pagkalipas ng napakaraming mga taon. Huli itong lumuha ay nung bata pa to. Ashton sobbed like a child. Kung dumating sana ako ng mas maaga para iligtas siya, hindi mangyayari to. This is all my fault, Mom. Kasalanan ko to dahil hindi ko siya kagad niligtas. Umiling si Emma at yumakap sa kanyang anak. Shh, son. Hindi mo to kasalanan. Ginawa mong lahat ng magagawa mo para iligtas sila. Ipagdasal na lang natin na iligtas sila ng aking apo.
Huwag mong sisihin ang sarili mo, San. Wala kang kasalanan. Ashton looks devastated while crying para tong batang nakayakap kay Emma habang umiiyak. Ma'am, natatakot ako. Paano kung mawala ang anak naming dalawa? Hindi ko alam kung paano ko hingin ng tawad sa kanya. Ashton, huwag kang mag-isip ng ganyan. Malakas at matapang si Ligaya. Sigurado ako na ganun din ang baby niyong dalawa. Aba, wala yatang duwag sa lahi natin. Sigurado ako na kahit nasa tiyan pa si baby ay sumisipa na siya. Turo ni Camila para pagaanin ang atmosfera sa paligid at pagaanin ang loob ng pamangkin. Ngunit hindi yun nakatulong. Maging sina Luis ay walang nagawa para pagaanin ang nararamdaman ng anak. Isang oras na ang lumipas. Bawat minutong dumaraan ay lalong pinanghihinaan ng loob si Ashton. Hindi siya pala dasal na tao, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nabilang ng binata kung ilang beses siyang nagdasal na sana iligtas ng Diyos ang kanyang mag-ina. Bawat pagdaan ng segundo ay parang napakabagal, nakakainip na maghintay. Agad na tumayo si Ashton nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Mula doon ay lumabas ang isang may edad na doktor. Agad na itong nilapitan. Kamusta na maging ako, Dok? Abot langit ang kaba na tanong niya sa doktor. Wala kayong dapat na ipag-alala, Mr. Tan. Ligtas sila ng bata. Pero dahil sa maraming dugo na nawala sa kanya ay kailangan siyang salinan ng dugo. Kailangan din niya na magpagaling mula sa sugat na kanyang natamo sa ulo. Sa ngayon ay kailangan pa niya ng manatili sa ospital para maobserbahan ang kanyang kalagayan. Mahabang paliwanag ng doktor. Tumingala si Ashton ng mahinang umusal ng pasasalamat. Yun lamang ang nais niyang marinig, ang ligtas ng kanyang mag-ina. Naluha naman sa tuwa ang mommy niya at ang mga tita niya nang marinig ang balita. Lumapit ang kanyang daddy at ang mga tito niya at tinapik siya sa balikat. Masaya ang mga ito para sa kanya. Pagkatapos ilabas sa operating room si Ligaya at i-transfer sa VIP room, agad niya itong pinuntahan. Umupo siya sa gilid at hinawakan ng maliit na kamay nito. Pumikit siya at hinalikan ng kamay nito. Pagkatapos halikan na hinawakan niyang tiyan nito, tumayo siya at hinalikan ng nobya sa tiyan. Baby, it's daddy. Salamat dahil kumapit ka kay mommy. Kausap niya sa kanilang anak. Tumingin siya sa mukha ni Ligaya. Nang makita niyang sugat nito sa noo ay kumuyom ang kanyang kamay. His teeth clenching in anger. Kung hindi sa babaeng yun ay wala ngayon ditong kanyang mag-ina. Shit, that witch. Magbabayad to sa ginawa sa mag-ina niya. Hinaplos niya ang pisngi ni Ligaya, pababa sa maliit at matangos nitong ilong. Patawad dahil nahuli ako ng dating babe. Patawad dahil nalagay kayo ni baby sa kapahamakan ng dahil sa akin. Hinawakan niya ang kamay nito at nilagay sa kanyang pisngi. I'll be back, babe. Pagbabayarin ko muna ang mga tao na may gawa nito sa'yo. Ano kaya ang gagawin ni Ashton kay KitKat ngayon dahil sa kanya ay nanganib ang buhay ng mag-ina niya? Abangan po ang huling kabanata ng ating kwento.